0912-886-50500 or 0915-777-7777 for One Hospital Command Center. This is a friendly reminder from Subic Bay Metropolitan Authority and 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Let us make Subic Bay Freeport Zone COVID-free. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong! Red Alingatong! Para balik sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. The Morning Brew. 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 The Morning Brew With DJ Tommy G. with DJ Tommy G. 89.5 to radio the way it should be. 89.5 Subic Bay Radio. Welcome to the Morning Brew. Hey, check the time. It's now 10:40 in the morning and Red Alingatong is now available in our area. Subic Bay, Freeport, Olongapo, Bataan, and Zambales. Sa Red Alingatong capsule, gagaling ka rito. Alright? A while ago, you guys heard the song from, music coming from Taking Back Sunday. That song was called Make Damn Sure. Requested song. Song brought to you by Royal Duty Free. Check out the latest ongoing promo for the month of February. Hey, it's still the Love Month. Love Month pa rin. Kaya Love Month related pa rin yung kanilang ongoing promo. Check it out. It's actually from February 10 up to the 24th. Uy, malapit na. February 21st na pala ngayon. 3 days to go for the Flavors of Affection promo. Indulge in the sweetness of love at Royal Duty Free's Flavors of Affection sale. Happening once again Feb 10 hanggang Feb 24. Check out their catalog. Available at the official website www.royalsubic.com and check out their official social media pages as well. Okay? You can call them up 252-3258 for more inquiries. Alright? And right about now, here at the station, yung mga nanonood sa atin ng live, kita nyo, may kasama ako ngayon. Sa wakas, nagkaroon ako ng kasama. Araw-araw kasi solo ko lang, kausap ko yung sarili ko, tanong ko, sagot ko, joke ko, tawa ko. Ako lahat. Parang baliw lang no? Pero at least ngayon may kasama ako. Ayan. I will let them introduce themselves. Our friends from the Philippine Statistics Authority. Sige po, take it away. Kindly introduce yourselves po. Good morning po sa listeners ng Subic Bay 89.5. Yes. Love Month po ngayon. Ayun naman. And aside from sa Love Month in February, I'd like to announce po na yung iba na hindi nakakaalam pero I think dito sa Olongapo kabisado na po nila. Yes. Na pag February po ay Civil Registration Month. Opo, yeah. Pero you introduce yourself po muna. Ako po before we si dig deeper. Josephine Arlantico, Registration Officer po ng Zambales, Uy, SA. si Ma'am Josephine. Ayan. Ano po yung title niyo ulit? Registration Officer 2 po. Registration Officer sa PSA office natin dito sa Olongapo City, Yes. no? Ayan. And si Madam naman, your name? Hello po. Hello din po sa mga Subic Bay Radio listeners po natin. My name is Donna D. Balasabas and I am the Information Officer 1 of PSA Zambales. Ayan. Si Ma'am Donna... Donna what? Donna D. Donna D. Balasabas. Ayan. Or I'll just call you Ma'am Josephine and Ma'am Donna. Okay, Yes, sir. okay po ba yun? Opo. Ayan. Saan nga ba ang PSA office natin sa Olongapo City for those who don't know? Saan located? Geography 101. Number 47, Gordon Avenue. Dati po kasi Pag-asa. Yes, yes, pero yes. it is Asinan. Asinan talaga yung Asinan nakakasakop po. doon, no? Yes. Nagkaroon ng, inano lang, clarify lang na, yeah. Yes. Kaya nandoon na, nagtataka kayo, ang pagkakalam nyo Pag-asa, pero nandoon yung Asinan Elementary School. Kasi yung part na yun, Asinan talaga yun. Yes, we are in between the barangay and the Yun. school of Asinan. That's There why you go. Sakto. Asinan talaga. Number 47, Gordon Avenue. Doon po located yung ating PSA. A lot of you are familiar na rin naman na dahil baka
once dumaan kayo It para... was the old PUD. Yeah, the old PUD office. Ayan. And nandito sila ngayon para nga i-promote yung binanggit ni Ma'am Josephine kanina. Civil O sige po, registration go ahead. You take it away. Mas maganda kayo magpaliwanag. Ayan po. Civil Registration Month po. Anyway, yun po mga activity namin. Usually talaga every year meron kaming motorcade which we did in February 2. Ayun po. Tapos marami pa po kayong i-expect na mga activities namin. Aside from yung nagdi-display kami ng streamers sa mga barangays. Ayun po. And then yung pong mobile registration. And right now we have a partnership with the PDAO. Okay. Ayun po. We go to schools, integrated schools, SPED schools, and then the barangays also for the mobile registration. All right. Aside from the project of the PDAO. And then we also have activities in the school like quiz, Quiz B, All right. infographics making, photocon, and slogan making or poster making. And then there are also other activities by the local civil registrar. Here in Olongapo, the city civil registrar goes around, I think they have more 20 days activities. Yeah. And then in Zambales, there are lots of activities also, and one of them is the free issuance of certification. They allot 1 day for the free issuance of certification, but I don't think they are announcing it before the day because, Dadagsain or... Ayun po. Pero hindi lang po ito ginagawa sa February. Okay, yes, definitely. We do a lot of training and lectures all throughout the year for civil registration po. Ayan, all right. So there you have it. Okay, and what would you add to that, Madam Donna? Since yun nga po, we are celebrating the 34th Civil Registration Month, we will also like to encourage yung mga wala pa pong national ID to register po. We will have also the updates po regarding the national ID po. So those who have concerns regarding po dun sa napipeel off po or nagpe-fade po yung kanilang mga pictures, kindly report it to our office as well as to our fixed registration center located at Ohio Street in Calaclan, Olongapo City. Yes, sir. And also, we are starting the rollout. So, yung first phase po ng aming registration for the 0 to 4 years old. So, that will be scheduled for every barangays throughout Zambales and Olongapo City po. So, yun po yung update po natin ngayon sa ating national ID. And also, continuous po yung ating massive registration in partnership with the DSWD and the 4PS beneficiaries throughout the province po and the city of Olongapo. Ayan, okay. Narinig ko kagad yung tanong ng maraming nakikinig. yung mga wala pa yung ID hanggang ngayon. Yung ano po bang tanong yan, sir? Ayun, yung ID raw nila wala pa. Wala pa rin po, sir. So currently, yung ating ahensya and also together with the government po natin, we have the proactive strategy which is the e-fill ID or the printable ID po. So they can avail that as long as they have the transaction number or yung transaction slip po na binibigay after registration. We can check on that, and if available po yun sa aming system, we can print that. Aside from the fill ID na maidi-deliver po sa kanila. Iba pa yung official talaga na. Yes po. Printable muna. Yes, printable, but it has the same functionality of the national ID. Alam mo naman, pag national ID, recognize nationwide. Nationwide. Yes po. But meron po kasing mga ibang nagtatanong kung yun po ba ay temporary ID. The answer is hindi po siya temporary ID. Bali po, valid ID po siya kahit dumating po ang inyong national ID na printed in PVC card or yung ito po. Yeah. Ito po. Pag dumating, you have Kahit dumating po yung ganito at meron po kayong printable ID, you can still use it. So it's not a temporary ID. So pag dumating yung pinaka-official, you have two. Yes. Dahil official din yung printable. You're lucky because you have two. Yes. Not one, but two. Yes. I only have one. Ikaw lang, yun, exactly. Yeah. Ikaw lang yung may yabang na pag tinanong, do you have national ID? I got two. Yeah. Yes. Ikaw lang yung makakagawa nun. So, encourage po natin Ayan. lahat. Pero
tsaka yung mga hindi pa dumarating, huwag kayong mag-alala. Talagang yung process kasi talaga di ba? Yes po. Masusi po kasi yung ating verification po dun sa lalo na identity. Lalo na po. yung name common, Yes. Di ba? Yung mga ganun, like Juan de la Cruz. Yes po. And Naku, usually- napaka-common Opo. yan. And then usually po kasi meron po yung nagpupunta sa amin and sinasabi nila, kasabay ko yung pamangkin ko magpa-national ID pero bakit sa kanya nauna tapos yung sa akin wala. Kasi po magkakaiba nga po yung timeline dahil kapag pasok po sa amin ng mga data po is subject for various verification. Kaya po magkakaiba po yung timeline ng delivery and such as po. Yung kapitbahay ko nga, dumating na lahat ng ID nila. Isa na lang wala yung nanay. Kaya tinatanong ko ng nanay kasi sabi niya, you work for the government. Yes. Baka may idea ka. Sabi ko, ang alam ko dyan kasi pagka parang clearance ng NBI, kung may hit yung pangalan mo, matatagalan talaga kasi kina-clarify nila yan eh. Sabi ko, opo. pero wag ka mag-alala, hindi naman na hindi ka gagawan. Meron at meron yan. Alam niyo, sabi ko nga sa kanya, kinento ko nga, na-share ko eh. Ilang beses na nag-guest sa akin yung taga National Statistics Authority, PSA, or PSA, kasama si Sir Joey. Apo. Si Sir Joey, nilabas niya yung ID niya, temporary lang sa kanya, yung papel pa nga I-fill yata. ID po yun. Hindi pa yung printable, hindi pa nire-release yung printable na papel. Sabi ko, see, he's from PSA mismo, pero yung sa kanya, wala pa. Kasi nga, common yung name niya eh, Joey. Tapos, Joey Amante. Yun, sabi ko nga sa kanya, yung common yung apelido niya. Pag tinagalog mo yung Amante, ang lalaki, Amante. Pag babae, awumante. Ganun ba yun? Well, Papa-trademark ko yung joke na yun. Hindi alam ni Sir Joey yun. yun palang Arlantico, yung name ko pala. Siguro unique yun, Kasi it was just, it was taken May, and end of May that year, Natagalan. it was delivered already in the house. Natagalan din po yung sa inyo? Hindi po. Saglit lang yung sa inyo? Saglit lang po yung sa akin. Konti lang yata yung may ganung name din. Siguro nga. Opo, Yan, yeah. unique pala ang Arlantico, no? Yes. Ngayon ko lang nalaman. Hindi ganun ka, Opo. Karami yung merong ganun. Opo. Yun, okay. So, aside from those activities that you mentioned, ano pa po? Would you like to add something else? Gusto ko pa sana, sana po i-invite ako ng mga hindi lang po public agencies, kahit po yung private agencies. Okay. I've started one in Gordon Cottage. Yun po yung isang class, in-evaluate ko po yung birth certificate nila. Okay. And then from there, pag may nakita pong inconsistencies, ayun po, bali, kakausapin yung may-ari ng document. And Ayun. then, tuturuan siya kung ano po yung Steps na dapat niyang gawin. Opo. Ayun, yun Kasi naman para pala. hindi na, kaya po, para dun sa high school naman, kasi 12th grade naman yung aking inumpisahan, para hindi nila ma-carry over pag nag-college sila. Tapos dun sa college naman po, para hindi na nila problema pagka magbo-board, kung kailan magbo-board exam, dun sila yung nag-aligaga na nag-aayos ng Yun. dokumento nila. And then Oo dun nga naman sa naman. mga working group naman po, para before sila mag-retire, ayun, kasi meron po kami mga clients doon sa office na sabihin nila, 1 year na ako nag-retire kasi may problema ako doon sa sa dokumento ko kaya hindi pa ako nakakatanggap ng pension ko. Ganun po kasi yung concern. So, para po siguro mawala na rin yung mga ganong problema, ayun po, sana maimbitahan po ako ng mga private agencies din, Ayun. sa HR, ayan po. Uy. Kayo po yung may hawak ng birth certificate, pero syempre papaalam din po sa may-ari. And Okay. then, para po ma-evaluate yung para pagka meron po pero pag may nakita pong discrepancy, ma-address na po kaagad before pa man kailanganin. Ayun. I'm glad you mentioned that, madam. Kasi marami rin nagtatanong sa... alam niyo naman yung radio station. Kung ano, tinatanong. Parang batang gapo page. Akala nila, alam namin lahat. Hindi nila alam, binabasa lang din namin sa internet. May mga nagtatanong kasi sa amin with regards to that. Yung mga companies din dito. Sabi, DJ, paano to? May concern kami sa employment. Kasi yung record, yung pangalan, yung Yes. birth. Meron pa nga isa birth certificate niya.
yung apelido niya yata nalagyan ng extra letter since birth pa yun. Problema niya na. Hanggang ngayon, nagtatrabaho na siya. Kaya tinatanong siya, kasi ang kineri niya talagang apelido, yung apelido ng pamilya nila. Pero pag tinignan mo yung birth certificate niya, may extra letter sa dulo, nagkamali lang, error. Ano pong may advice nyo sa ganung, yun yung isa sa mga common May extra letter, may mali sa apelido, may mali sa... Bali, yung case niya, kasi pag sabihin na lang natin, parang ano lang yan naglaboratory ka. Tapos, kanya-kanya talaga. Hindi pwede na, ito yung case mo, tapos pare-pareho kayo ng gamot. Yun. Yun pong sa case niya na may extra letter. Extra letter sa dulo. Yes. I don't know kung, kasi hindi natin hawak-hawak kung nakadikit dun sa apelido niya, yung letter na yon or sa birth certificate daw po. Ayun, sa birth certificate niya, nalagyan siya ng extra letter. Dun sa apelido ng bata. Opo. Tapos yung extra letter na yun, nakadikit ba siya dun sa last name niya or bali, nakahiwalay siya dun sa last name Nasa last name niya talaga? Nasa last name niya talaga. Parang kunyari, De La Cruz, nadagdagan ng A sa dulo, De La Cruza. Parang ganon. Yun. Okay po. Cruza yung Pagka nailagay. ganun po yun, magpo-fall po siya sa Republic Act 9048. Which is, I'm not familiar. Tapos, clerical error po. Clerical CCE. error. Ayun, clerical error lang po siya. Kasi makikita mo po, yun kasing last name niya is makikita mo dun sa father's information na De La Cruz. Yun. But sana hindi rin De La Cruza. Yes. Bakit Kasi po? pagka De La Cruza na yun, hindi na siya clerical error. Yeah. Pero De La Cruz talaga siya. Clerical error lang po siya pagka dun sa taas, dun sa apelido, dun sa taas is De La Cruza. And then, dun sa father's information, ang last name dapat nakalagay De La Cruz. Ganun. I think ganun yung niya, yung talagang sa pangalan lang niya may problema. Pero tanungin ko na rin para Opo. So ano pong the best na gawin niya? Kaya usually pa talaga, kailangan naming makita. Okay. Parang si Doc lang yan na hindi yan magbibigay ng reseta unless nakita niya yung laboratory mo. Sabihin ko sa Ayun kanya, po sa nag-i-inquire na yun, yun yung persistent na tanong ng tanong sa akin punta siya sa office ninyo? Yes. Tama ba? Pwede rin po. Sa Gordon Avenue, no? Maganda naman po pagka yung HR na lang nila yung mag-invite sa amin. Okay. Di ba Alright. po? Para lahat na po sila. Para lahat na sila, hindi lang- Ma-evaluate na po yung para once and for all, di ba po? Tapos si HR, Maayos. siya pa pala yung HR mismo, no? Siya yung... di mas maganda. Yes May, po. niya. Sige po, sasabihin ko sa kanila, yung mga nag-inquire, open po ang ating mga kaibigan from NSA, PSA. Ano ba official? NSA, PSA? PSA. Dati po kasi NSO. NSO. Opo, Now National PSA. Statistics Office. And then in 2012, we-merge po yung apat na agencies para si dating President Aquino. Yeah, okay. Bale po, pag pinag-usapan kasi ang GDP, Okay. GDP, of tatawag course. si President Sa PSA. Statistics. And then, ang I need figures. tinatawag, Yeah. Tapos, the official number. And then, dalawang agency yung kausap niya Okay. with the GDP. Kaya, ang gusto niya, isang agency na lang, pinag-isa niya po yung sa statistics. Ayun. Okay. That's why, naging PSA siya. Ayun. Philippine Statistics Authority. Ayan, alright. And for companies who wanna contact you guys, how do they reach you? Aside from, of course, alam na natin yung physical office ninyo. Yes. Yeah. Sa email na lang po. Ayan. Okay. Address to our Chief Statistical Specialist, Norman L. Bundalian. And then, they could, through attention to me, Josephine F. Arlantico, Yeah. Registration Officer 2. Okay. Ayan. Pero the Just shortcut... email, sambales at psa.gov.ph. Most probably all of our listeners will not remember all the details. Pero Yes, the shortcut way of doing it, you guys are on Facebook, right? Yes. May official Facebook naman ng... We have how do we search for it? PSA? Zambales. Zambales, ayun. So all the details are there. Yes. They can messenger you even para... po. Yun naman pala. Yes Yun. po. Kasi everybody's on Facebook nowadays. Alam mo na, pati companies. Kaya shortcut way of doing it.
search sa Facebook, labas agad, Yes. hanap ka agad. Even in Ayan. Google po, they can Even in search Google. PSA Zambales Yun. and meron pong mga lalabas doon na ano. Sige po, advisean natin. Gagawin na rin nating part of our regular announcements Nice. na that they can invite the PSA Yes, please, for thank concerns, you. the companies here inside the Subic Bay Freeport. Hindi lang private, hindi lang government or public, pati private. Yan. Wow, that's nice. It's good to know that. At least nagpunta kayo rito na ipahatid natin na pwede pala kayong invite for ano ba to? For seminars and anything and everything, lectures. Processing na rin ng corrections? Tuloy-tuloy na po ba yun? Pag in-invite nila kayo, tuloy-tuloy na? Yan po yung hindi namin masasagot kasi we will be, pagka meron po kami nakitang man discrepancies, bali ipagbibigay po alam namin kay Miss Karen Cajudo sa City Civil Registrar natin. Oh, because okay. they are the Oo ones nga. they will be processing. Lalo na- Hindi po kami. Oo nga naman. Kasi- Tagatago lang po kami ng dokumento. Gaya nga naman, Olongapoño, pinanganak sa Olongapo. Yes, Siyempre, sa opo. City Civil Register It na. depends po kung saan po yung birthplace po ng tao and doon po siya magpapakorrect nung kanyang birth certificate. I remember that one person nga, sabi nga niya, he went there, kaya lang nahirapan nga daw siya. Kaya nagtatanong na sa DJ kung... Yeah. Pero anyways, yes, I'll give the advice ang too. tangi lang pong makakatulong sa kanila pagdating dyan sa birth certificate, yung concerns nila, it is not PSA. The kundi civil registry. Yung Civil local registry. civil registrar. Office. Okie-dokie. Ayun. Okay. And once again, going back to the first topic din talaga, the month of February is the 34th Civil registration month. And every February pala, no? Yeah. Yes Okay. po. Pero anong exact date ng celebration? Meron tayong exact date for It's the February? whole month. The whole month. whole month po. Okay. All right. Okay. So anything else you guys would like to add? Wala naman. Wala naman na. Ayan. Well, since it's the love month pa rin naman, baka may question February po kayo. pagbati pa kayo. Question pa. Yes. Ako yun lang ang naalala ko bigla, yung mga nagtatanong about their name, yung kung address siguro Ay, same tapos kanina address yung may mali. na-mention po ni Miss Donna na kung saan ka pinanganak. Yan. Yun. Importante Pero yun. meron na rin po kasi yung migrant petitioner. Okay. Ayan. Kasi seamless na po ngayon. Yun Seamless, yung thing namin. yeah. Seamless na siya. So, pwede po yung migrant petitioner. How it Kung goes. dito ka na nakatira, pinanganak ka sa Davao, ayun, you don't have to go to Davao to fly to Davao anymore. Okay. Dito na po yung processing. Yes. Oh. Meron lang pong additional na 500 pesos for the professional fee of the City Civil Register. And then, They will take care of it na. Yeah. Yes. Office to office na po mag-uusap. Yun. Kasi di ba dati sabi, pinanganak pala sabi mo nga sa Davao. Yeah. Punta ka sa Davao, You Civil fly to Registry. Davao, Oh, no. yeah. Punta ka doon. Tapos magbalik mo, dala kang durian. Ano. Yung pala pwede na pala yung Ang gano'n. gastos. Di ba Yes ganda? po. Kaya seamless na siya. Seamless. Yes. Ayan. Pero yung durian nila hindi seedless. Oh. Hindi po. Seamless lang yung proseso. Ayan. Ayan. Okay. What else? Any other service you wanna highlight para sa ating mga tagapakinig? Baka may gusto pa kayong bigyan ng highlight na well, sa inyo siguro, yung commonly, isa rin sa mga commonly Bali po may problems monthly po encountered. kami. May monthly survey po kami na LFS, Labor Force Survey. Okay, Pagka meron LFS. pong kumatok sa inyo at meron naman pong ID ng PSA, please po, papasukin niyo po sila. Yeah. And then, pakisagot po ng, kasi sa sa PS, sa statistics, ayan, kahit sa civil registration, bawal ang sinungaling. Yes. Pag nagsinungaling We need ka, the details. Yes, we need the Pag details. nagsinungaling ka, ay patay na tayo. Ayan. Yung figure po na manggagaling sa amin, palpak na. Magkakandaloko-loko na yung Opo. Tapos palpak na rin yung database. plano ng gobyerno. Palpak na Diba yung po? database eh. Yes. Tapos sa civil registration naman po, dun lalo. Kasi pag nagsinungaling ka dun sa facts of birth mo o facts nung marriage mo or the death, ayan po, magkakaproblema ka na. Yun. And then, sometimes, yung mga pagsisinungaling na yun, kung minsan, sa korte lang na pag-uusapan. Napakorek. Yun. Yes. Ay, naku, mahirap na proseso. Napaka-importante po, opo. Kagaya po ng date of marriage. Yan. Pagka hindi po kasal, pwede pong kasi yung iba nahihiya daw na na kaya nilalagyan nila ng date of marriage kahit hindi totoo. Hindi pala kasal. Yes. And yung case na ganun po, hindi siya nako-correct administratively, but
sa korte po iyon. Dahil lang nahihiya, Yes. no? Naglagay ng, or yung iba naman, baka cheesy yung dahilan, no? Kasi sobrang mahal na mahal ko siya eh. Kaya kailangan meron kaming anniversary. Love month talaga. Yung pala, hindi naman pala. No? Ayun. Kaya importante po yung, yung tamang data na ma-collect ng ating statistics. Yes. Apo. Sabi nga ni Madam, yung papalpak yung plano talaga ng gobyerno kung mali yung data na hawak nila, no? Ayan. So, people can expect this every month ba? Ganon? Or Yes, the quarterly LFS. na may magtatanong? Yung LFS po, monthly po talaga Monthly siya. talaga may Yes. magtatanong sa inyo sa bahay-bahay, no? Yun. Pero, syempre, makikita nyo naman may ID ng PSA nakalagay. Yes. Yan, importante yun. Tanungin nyo, pwede nyo tanungin yung ID para makita nyo, di ba? Yes. Kasi, isa yan sa, kaya cautious din yung mga tao. Meron, alam mo naman, meron mga scrupulous Tapos people. meron yung na- ayaw niyang sabihin yung totoo, yung ganon. Kasi pag napansin niyo po sa PSA, pag nagtanong kayo, numero lang po yung sinasabi namin. Yun. Hanggang ganun lang. Walang personal data na No po. Kasi may i-disclose. Data Privacy Act po tayo. Yun naman pala. So, na kayo mahiya. Ayan. Okay. But yeah, be sure nga lang that they are really from PSA. Minsan naman, kaya hindi mo masisi yung mga tao, kaya cautious sila. Kasi ginagawang scam yan minsan eh. Taga-ano po kami, office ng... Yung pala, scammer pala, no? May mga ganun. Pati yung nagde-deliver ng Shopee, pinagdududahan eh. Ako po talaga to. Shopee talaga to. Umorder kayo eh. Ayan. Okay. Anything else you guys wanna add? Before we wrap things up? Ayan. So, Tas, kung wala meron na... din po ngayon second visit. I think hindi pa po tapos yung FICE, Family Income and Second visit. Okay. Yung family income and expenditure, yun po. Okay. Ongoing pa rin po ngayon. Meron po yung iba, babalikan kayo kasi meron pong, kasi ganun po, pag bine-verify, meron pa rin silang tanong, yun, na parang kung sa program may inconsistencies, ganyan. Pasensya na po kayo kung binabalikan po ulit kayo. I know it took a lot of time dun sa pag-answer ng question, lalo sa income and expenditure. Pero kailangan po natin yan sa pagpaplano po ng gobyerno. Yun. Yeah, I remember one time may nag-asa amin about income and expenditures. Yan. Pero hindi, kung ang tanong kasama, ano yung present number nyo, iba yun ha, hindi yun. Ang PSA, hindi nang, kahit kailan, di manghihingi yan ng ano yung present number nyo. Opo, Iba yun. Oh. Tapos sa form pa, nakalagay pa nga, pagkain sa bawat mesa. Parang, Yes, alam mo na, politika na tama. yun. Sinagot ko, bago pagkain, plato muna. May Plato kumpiyat muna po sa ba bawat yan? mesa. Joke lang yun, joke lang. But anyways, yeah. Okay, kung wala na pa kayong i-add, maraming salamat for dropping by Thank you. and sharing this piece of info sa ating mga tagapakinig. Napaka-importante, no? May mga gusto ba kayong ibigay na pagbati since love month pa rin naman? or simply greetings sa ating mga kasama, Ayan. kaibigan, mga mahal Sa sa mga buhay. enumerator po natin na nasa field, ayan, Enumerators, madami pong ayan. mga surveys, ayan, ingat-ingat po kayo palagi. Tapos, wag pong kalimutan kumain kasi alam namin, meron kayong kota, kaya Yun. lang kailangan din kumain para hindi magkasakit. Yan. Tsaka well-hydrated. Yes. Importante rin. Para hindi mahirap. Ikaw, madam. May mga We would pagbati. like to say hi to our office-based personnel po sa PSA and also to my family. Hello. You know who you are. Ayan. Wala nang name, no? You know who you are You na lang. know who you are. Okay. Ayan, Madam Josephine and Madam Donna, maraming salamat Thank you so for much dropping for by. having Shout out us. na rin kay Sir Joey, baka nasa live stream to. Yes. Ayan. Hi and happy listening, Sir Joey. Mamaya meron akong ipapasa ko sa yung video ng ng live interview. Ayan, so that you guys can share or Thank you so much. Okay, so we will now take the quick top of the hour break. We will be back with the usual segments, today's holidays and observances, famous birthdays, and a whole lot more. So dyan lang po kayo, huwag kayong aalis because we will be back with more. Big Bang! With the best music mix.